Hello guys, King here. Welcome back to my channel. After all the planning and puyat, so nandito tayo in Singapore. And finally, nakabalik na po tayo dito sa Singapore after 36 years. Konting story time lang. This is not our first time here in Singapore. Just to tell you a little bit background. So the very first time na nakavisit tayo dito sa Singapore, bale, 4 years old pa lang ako. Yes, 4 years old pa lang tayo. And then, it took us 30 plus years bago tayo makabalik. So, this is very exciting. This is very personal na tour para sa akin. Guys, bale, second day na pala natin sa Singapore. So guys, hindi ko na binlog yung yung sa NAIA Terminal 1 hanggang sa makarating tayo ng Singapore Changi Airport kasi medyo chaotic yung nangyari sa atin. So, kukwento ko lang po ng very light bago tayo mamasyal ngayon. Ang nangyari kasi guys, ang flight natin is 7:50 PM via Philippine Airlines sa NAIA Terminal 1 and 6:30 na nasa kalsada pa rin tayo, so hindi pa tayo nakaka-check-in. Ang boarding time is 7:05 PM. So ang alam kasi natin guys, di ba nagko-close ang mga check-in counters 45 minutes bago mag boarding time. So tama ba? Correct me if I'm wrong. So medyo nagpapanik na tayo. Papasok tayo ng NAIA. I was very anxious, so hindi ko alam kung makakapasok ba ako dito, matutuloy ba ako sa flight na to, kasi syempre sayang naman yung mga nagastos, yung mga bookings, diba? So yun guys, buzzer beater tayo, A few minutes before mag-close yung mga check-in counters, nakapag-bag drop tayo at nakapagbayad na rin tayo ng travel tax. Nakapag-online check-in naman ako a day before, so medyo less na yung worry ko sa part na yun. And yung pala guys, sa vlog natin na to, isisingit ko na rin yung mga immigration tips kung ayaw nyo ma-offload and yung mga requirements sa pag-travel dito sa Singapore ngayong 2026. And yun nga guys, sa immigration wala naman masyadong tinanong. Actually wala nang tinanong sa atin guys, bale nag-scan lang siya ng passport and then pinaharap ako sa camera and then everything is good to go na. So wala akong masyadong share sa inyo sa part na yun. Pero mind you guys, medyo strict pa rin yung mga immigration officers natin kasi yung mga nakatabi natin sa immigration booth, marami pa rin hinahanap na requirements, so make sure na prepared pa rin yung mga requirements na kailangan natin sa pag-travel. So mamaya isisingit ko dito yung mga magdadagdag ako ng mga immigration tips. So after this video or after this intro, isisiksik ko na lang yun dito. So yan, ang linis-linis dito. So medyo hindi ko na masyado naalala yung unang trip natin, pero one thing that still na pareho pa rin sa Singapore is yung kalinisan dito guys. Sobrang linis ng kalsada rito, wala kang halos makikitang basura. Guys, ang masasabi ko lang na tip or ang mabibigay ko pang tip sa inyo, a few days before ng arrival nyo rito sa Singapore, make sure na i-check nyo na yung AccuWeather. And then check niyo yung weather for the week kasi guys, very unpredictable yung weather dito. Paminsan-minsan nagkakaroon ng ulan, nagkakaroon ng ulan or sobrang init. So, make sure na dapat palagi kayong may dalang payong. Ayun, na-check ko na yung weather before ng arrival dito. So, may baon akong payong, may baon akong tsinelas, and may baon akong mga dry fit clothes kasi sobrang init dito guys. So, yun. Maging prepared tayo sa weather kasi at least doon naman sa part na yun, makakapag-prepare tayo ng advance. So, naglalakad tayo ngayon, papunta tayo ng MRT galing sa ating hotel. So, sige, update ko kayo later. So guys, nandito pala tayo sa Marina Bay Sands MRT station. So after nating bumaba ng MRT, sundan lang natin yung mga arrows guys and directions, hindi tayo maliligaw. So guys, papunta na tayo ng Merlion Park. So andito tayo sa part na to. So i-exit tayo dito. Maglalakad tayo ng mga more or less 23 minutes patawid sa kabila. Okay, let's go. Okay guys, so kakalabas lang natin ng the shops sa Marina Bay Sands and now check natin yung view dito sa labas kasi makikita na natin dito yung Merlion Park or yung Merlion statue. Sige, pakita natin sa inyo. Sobrang init ng panahon ngayon guys. So guys, i-observe natin pag nandito tayo sa Marina Bay area. halos malapit-lapit na guys yung mga pasyalan dito. So yun, nakita natin yung
Yung parang durian na yun, na shape. And then, nasa na yung statue ni Merlion. And then, tatry kong i-zoom. Kaya ba? Parang hindi. Yes, andun siya banda. Then, yung skyscrapers. Yay! So, grabe, katanghalian tapat. Time now, or time check, is 12:20 guys, ng tanghali. So, sobrang init. Na-check natin yung temperature kanina. Sabi, ground temperature is 27 degrees. Pero yung humidity, yun talaga yung napapalala ng init. So, minsan kahit 27 yung nakalagay sa weather app, ang feels niya is 37 degrees Celsius. Guys, be mindful lang sa mga susuotin nyo pag mamamasyal kayo dito. Make sure na light clothes lang yung susuotin nyo. Mas maganda nga kung dry fit kasi at least, 'di ba, kahit pawisan kayo, hindi kayo manlalagkit masyado. And also, huwag kakalimutan mag-sunscreen. Yes, napaka-importante po niyan. Hindi lang po tayo sa beach magsa-sunscreen ha. And make sure na kahit pa paano, minimum SPF 50 yung gamitin natin. And guys, maglalakad tayo ng mga approximately 23 minutes going to the other side. Coming from the shops dito sa Marina Bay Sands area. Kakalabas lang natin ng MRT. And guys, buti na lang Pilipino tayo. Handa tayo sa init sa kasalaban ngayon. May payong tayong dala. Let's go! So yun guys isisingit ko na lang habang papunta tayo ng Merlion Park. Total naman, meron pa tayong 23 minutes na walk. Ano ba yung mga requirements na papunta rito sa Singapore coming from the Philippines? So syempre dahil part tayo ng ASEAN or Association of Southeast Asian Nations, ang Philippines ay visa-free to Singapore. If you wanna come here, ito yung mga minimum requirements na kailangan mong i-prepare. Okay? Lalong-lalo na if first time travelers kayo. So kailangan yung passport ninyo is valid pa ng more than 6 months. Hindi saktong 6 months guys huwag tayong buzzer beater. Kailangan mga lagpas pa siya ng 6 months na validity. Okay? Pag gagamitin natin to palabas ng Philippines. Number 2, syempre meron tayong kailangan round trip yung tickets mo, kailangan meron ka ring hotel or hostel accommodation, or kung meron kang kakilala rito, kailangan din yung full address nila guys. So hindi bago tayo umexit ng Philippines, kailangan i-accomplish natin yung e-travel form. So very important yun guys. Huwag nyo kakalimutan yung kasi hindi kayo makakalagpas ng immigration. Pababalikin nila kayo sa pila at magiging abala guys kapag hindi nyo in-accomplish yun bago ng flight. Okay? So at least a day before, try nyo nang i-accomplish. So kailangan ma-fill out din natin guys yung travel card ng Singapore. At hindi tayo pwedeng lumagpas ng immigration booth or immigration check kapag hindi natin na-accomplish to. So saglit na saglit lang naman yun guys. Kaya make sure na i-accomplish muna natin. Okay? So kung may nakalimutan ako, ilalagay ko na lang sa screen. So doon tayo galing guys, and here's our view. Yung water dito medyo murky. Yan. Ano ba to? Lagoon or river? So tanghaling tapat guys, buti na lang tayo mga Pilipino lagi tayong handa sa mga ganitong klaseng labanan. Ayan. Yay! And I'm so glad na nabless ulit tayo ng magandang weather. Kasi tinignan ko yung weather app kanina. Ang sabi, meron daw 60% chance of rain. Pero yung rain talaga guys na buhos, mamaya pang mga 4 PM daw. Ganda ng view. Nice. Wala masyadong tao kasi sobrang init. Ayan. Sige, balikan ko kayo mamaya. Nabanggit ko pala kanina guys yung eksena sa immigration booth when we left the Philippines nung isang araw. So nasa NAIA Terminal 1 tayo, and then so ganito guys, yung katabi ko sa immigration counter, naririnig ko rin kasi yung yung mga tinatanong sa kanya, hinahanapan siya ng iba't ibang requirements. So hindi ko alam kung saan siya magfa-fly, pero meron siyang layover sa Hong Kong. And tinatanong sa kanya kung ano yung work niya rito sa Philippines. Wala siyang ma-provide na document. So meron siyang ID, pero nung hinanapan siya ng COE, wala siyang ma-provide. Hindi rin yata siya nakapag-provide ng leave form. And chinek yung phone niya ng immigration officer. So kung tatanungin niyo ako, paano ko nalaman yon? Kasi guys, ako naman doon sa part ko naman, wala nang tinanong sa akin yung immigration officer. So habang nag-input siya ng mga information, or habang iniintay niya yung result ng scanner, or after niyang i-scan yung passport ko, naririnig ko na yung tanong sa kabilang booth. So ganun guys, okay? So sa atin naman guys,
Thankfully, wala naman masyadong tinanong. And then pinaharap na niya ako sa camera and then na-stamp na yung passport ko. So yun. Sorry, wala tayong masyadong story time sa part ko pero yun siya. So kung ayaw ninyong ma-offload guys, make sure na at least hindi naman to requirement, no? Pero yung roots ninyo rito sa Philippines, isa yun sa mga tinitingnan ng mga immigration officers natin para makalabas tayo ng bansa or payagan nila tayo makalabas ng bansa. So kasama dyan yung inyong work at yung inyong business kung meron kayo. Okay? At kung kayo naman ay supported ng inyong relatives or family members, so kailangan ninyong mag-present ng Affidavit of Support or AOS. So ang mga tips na to guys, para lang to sa mga para lang to sa mga tourists, okay? Kung tatanong kayo about work, kung yung work process sa immigration, hindi ko kayo matutulungan sa part na yan. O kung kayo naman ay magmamigrate sa ibang bansa, hindi ko rin mga pang turista lang tayo guys. Yung mga pang short term travels lang tayo, okay? So balikan kayo guys pag nasa Merlion na tayo ha. Napapalamig lang tayo rito sa may dito sa may malapit sa Olympic Walk, dito sa Marina Bay Sands. Parang kahit saan ka tumingin dito guys, no, aesthetic. Sarap yung papapicture sa area na to. So guys, so finally dito tayo sa iconic na Merlion statue. So sa pagkakaalam natin, hindi naman talaga tayo expert, pero ang Merlion, again, di ba Merlion siya. So hati yung katawan niya, yung head part niya is lion, and then meron siyang fish tail. Yung fish part na yun guys, is nag-symbolize ng origins ng Singapore, which is yung mga fishing village nila. Yeah. And then yung lion is nagre-represent ng dating name ng Singapore, which is Singapura, which means lion. Okay, kung may additional facts ako, ilalagay ko nilang guys sa screen. Guys, no, ang pinakita ko sa inyo ngayon is yung mga libreng puntahan dito sa Singapore. Kahit wala ka ng bayaran, sulit na guys. So, tapos na tayo dito sa Merlion Park and yung sa Marina Bay Sands area. So dito, libre lang naman yung pasyalan natin, no? So, ang ginastos lang natin dito is yung binili nating Coke at saka yung konting lunch natin. Ang next na pupunta natin is Skyline Lodge. Hindi ako nag-book sa Klook, pero tatry nating mag-walk-in today kasi wala naman tayong ibang agenda today. So, it's very spontaneous. So, papakita ko na lang sa inyo mamaya yung mga gagawin natin sa Skyline Lodge. Okay? So, from here, magte-take na lang tayo ng MRT. And sa MRT pala guys, no, hindi na tayo bumili ng card. But ang ginamit na natin guys is credit card. So, napaka-convenient niya, no? So, dito, kung sasakay kayo ng mga train, ng bus, or public transport, pwede nyo nang gamitin yung mga card ninyo guys. They accept Visa o MasterCard naman. Super convenient, no? So, tara na. Let's go!
So yun guys, konti naman yung tao ngayon. So mukhang masisolo natin, masasarili natin yung cable car. Ayan. So from here, pupunta muna tayo ng Siloso Point. And then, saka tayo pupunta ng Skyline, Lodge. Sa level 3 pala ng Vivo City, makikita yung, yung Sentosa monorail. Papunta rito sa jump off point. Papunta ng Skyline Lodge. So, yun lang yung pinlanan natin gawin ngayong afternoon. Kasi wala naman talaga tayong wala naman talaga tayong pinlan na activities for today. So, magsa-city tour lang. So, naisipan natin na after Merlion, wala naman na tayong gagawin. So, mag-Skyline Lodge na lang tayo. So guys, nandun pala sa India Station. Maglalakad ka lang ng mga 2 to 3 minutes. May kita mo na yung ticketing office ng cable car. So, we'll ride a cable car papunta sa Skyline Lodge. So, mamaya update ko na lang kayo pag nandun na tayo. So guys, so ayan yung nila, beach nila rito. Hindi naman siya masyado white sand, no? Pero, looks interesting naman. Yan, maganda. So, dami ring tao. Kasi guys, sobrang init na rito sa sa Singapore eh. Tapos yung humidity niya. Talagang pagpapawisan ka pagka nakatambay ka lang sa labas. So yan, yung mga diyan naman guys, usually mga tourists or locals, mostly tourists, pupunta talaga dito to chill and to take pictures, Instagram. Makikita nyo tong view na to pag pupunta na tayo ng Skyline Lodge. So ang ganda, no? So the view here is very guys, so relaxing. Mamaya pala ilalagay ko na lang sa screen yung yung price ng binayaran natin sa monorail, pati dito sa cable car. Kasi guys, if you are using Mastercard, meron pang discount yan. So, lalagay ko na lang sa screen kung magkano yung nagastos natin at kung magkano yung natipid. In Singaporean dollars and lalagyan na rin natin ng conversion to Philippine pesos. Haba ng pila. Hi guys, so currently we're now sa Skyline Lodge at tinatry natin itong, ang tawag dito? Chairlift ba tawag dito? So overall, kakatapos na natin ng one ride, no? And guys, 2 ride lang kinuha natin instead of 4. Kasi, buti na lang at yun ang ginawa natin kasi sobrang daming tao ngayon guys. Nalimutan natin na Sunday pa lang ngayon. Pero, mamaya after nitong chairlift and after nung last nating ikot sa Lodge, i-rate natin siya kung budol or go-go. So ito yung view natin ngayon guys. Kalula siya. Wow. You know, I noticed dito sa Singapore, no, medyo ang dami pa ring greens. Like, priority ng kanilang tourism department or overall government nila guys na i-maintain yung mga green areas. So careful lang dito guys, kasi pag nahulog yung gamit mo rito, bye-bye na. So meron pa palang isang level dun guys na mas mataas. So andito tayo. Ayan. Pag umabot na kayo dito sa part na to ng vlog, please don't forget to subscribe to this channel para marami pa rin po tayong magawang travel contents in the future. So tuloy natin yung adventure natin and mamaya balikan ko kayo. Malapit na tayong mag-end, malapit na tayo sa end ng line. Ayan na siya guys. Yippee! Sige, off muna tong cam ha. Hello guys, so tapos na tayo maka-experience dito sa Skyline Lodge. So far okay naman siya, i-rate natin siya ng mga 7/10 sa experience. So ngayon, pupunta na tayo ng Bugis para kumain at para mag-shop ng konti. Sige, see you in a bit. Okay guys, first bite, titikman na natin yung ating Hainanese chicken. So ito siya. Cheers! Grabe, sarap niya guys. Alam mo yung chicken niya, juicy pa. Hindi siya dry, tapos
nagko-complement yung mga nilagay nating spices. Yung ginger garlic, yung spicy sauce at yung sweet soy. Sulit na sulit yung ating first bite. Saka glistening yung chicken, juicy, sarap. Rate ko siya na 9/10. Sige guys, iwan ko muna kayo ha. Kain muna tayo. Hi guys, kakabalik lang natin ng hotel. Sorry guys kung hindi ko na masyadong napakita yung mga transport natin like from Skyline Luge going to Bugis, no? Kasi medyo hectic talaga yung schedule natin kanina. At saka sobrang dami ng tao guys, hindi na ako nakapag-shoot. Just so you know guys, nag-take lang tayo ng MRT coming from Sentosa going to Bugis area. So specifically lumabas tayo ng ng Bugis Junction. So from there, ang dami ng mga shops, ang dami ng mga mabibili. Kung mahilig kayo sa mga anik-anik, sa mga bling-bling, may enjoy nyo yun. So parang mako-compare ko siya guys sa kung sa Pilipinas, mako-compare ko siya sa Green Hills Shopping Center. So yun guys, no, after ng buong maghapon natin, kumain ulit tayo sa Hawkers. So nagstay tayo at kumain tayo sa Albert Center naman. And then umorder tayo ng ng combination platter. May Hainanese chicken at saka roast pork. May kasama na yung rice at may kasama na ring sabaw. So yun na yung kinain natin maghapon. So ang sarap ng lasa ng chicken guys. Sorry hindi na ako nakapag-vlog din doon. Ang dami ko hindi masyado napakita sa inyo guys, no? Pero just so you know, if first time yung pupunta ng Singapore, I highly recommend that you experience eating at Hawkers sa mga food court. Kasi iba pa rin guys yung luto ng mga auntie at uncle na matagal nang nagbi-business sa Singapore. And syempre iba pa rin yung experience sa mga kain ka doon, kasama mo yung mga locals, and makain mo yung mga authentic na Singaporean dishes. So masasuggest ko, tumikim kayo ng laksa, ng stir-fry noodles, na Hainanese chicken at marami pang iba. And then tomorrow guys, pupunta tayo ng babalik tayo ng Sentosa area. Pupunta tayo ng Universal Studios Singapore naman. And then magstay tayo doon maghapon. Hindi ko pa alam kung ano pa yung iba nating pwedeng magawa, but that will be our last full day here in Singapore. And then the day after that, uuwi na tayo ng Manila, Philippines. So, magbibisi ulit tayo ng isang buwan sa ating remote work. And I'm very happy guys na i-announce na meron pa rin tayong gagawin na travel this summer. And then may nakaprepare na tayo na 2 series na gagawin natin pagdating ng summer. And hopefully madagdagan pa yon. And before ko pa pala i-close guys, bale, nagstay pala tayo rito sa Holiday Inn Express Suites and Residences dito sa Novena in Singapore. And then yung room, hindi pa tayo gumagawa ng room tour kasi medyo na-busy tayo guys. Hindi lang po tayo nandito para mamasyal sa Singapore. Nag-work din po ako ng isang araw, kaya po may isang araw na hindi ako nag-vlog. Yung pagdating ko dito sa Singapore. And then nakapag-vlog na po ako the day after that. So yun. And before we end this vlog, please make sure to subscribe to this channel para marami pa tayong magawang travel contents in the future. I hope you have a good day.